Sapat po ang supply pero patuloy na tumataas ang presyo ng karne ng baboy. Ang lechon, inaasahang tataas ang mahigit 1,000 piso ang presyo. May unang balita si Mark Salazar. Sobra-sobra raw ang karne ng manok at baboy sa merkado dahil sa pinagsamang local at imported supply ayon sa Bureau of Animal Industry. Pero bakit hindi pa rin bumababa ang presyo sa palengke? Halimbawa, sa manok, nakaraniwang 220 to 230 pesos per kilo sa mga pamilihan ng Metro Manila, samantalang wala pang 100 per kilo yan na kinuha sa Bulacan. Sobra ang local production sa demand, sobra rin yung importation, kaya sobra ang supply. Ang hamon lang naman lagi, hindi na laging nararamdaman sa retail yung baba sa farm gate. Yun ang kailangan pang mga tugunan na suliranin. Mula 2000, pataas ng pataas yung volume ng import natin. Pero pataas ng pataas din yung presyo. Kasi yung mga importer, gusto din niya kumita ng malaki. Mga biyahero o traders ang itinuturo sa napakataas na patong mula sa farm gate papuntang retail price. Ang inaasahan kung magpapasok ng mas murang imported na karne, bababa ang retail price sa palengke. Kaso, ayon sa datos ng Bureau of Animal Industry, 75% ng ating demand sa manok ay nanggagaling pa rin sa local production. Kaya dapat talagang alagaan ang local industry. Kaso puhunan pa lang daw sa sisiw, talo na. Ang sisiw ngayon, 58 pesos per head. Okay. Dati 22 lang eh. 26% na siya ng production cost namin. Okay. Kaya ang puhunan namin, mga computation namin, mga 110, 115 pesos per kilo. Sabi ng Department of Agriculture, may ginagawa na para makatulong sa gastos ng mga manukan, lalo na sa feeds. Titingnan natin yung mga yung mga makapag-produce tayo ng mga raw materials locally and i-minimize natin yung dependence sa importation para pag dito binili, makikinabang yung mga tao, dito bibili, mas mura. Kalidad naman, quality naman eh. Wala rin daw banta sa supply ng karne ng baboy kahit hanggang Kapaskuhan sa kabila ng African Swine Fever. Ayon sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nariyan ang 1 million metric tons mula sa local production at parating ang halos kalahating milyong kilo ng imported pork. Sa Laloma, asahang mas mahal ng 1,000 to 1,500 ang mabibiling buong lechon. Hindi baling mahal eh. Basta ang titinda mo, quality, kakainin ng tao, bibili ng tao. Kaysa naman yung mura nga, ayawan ka naman. Pero kahit naman daw tumataas ang presyo ng lechon, hindi napipigilan ng mga nakakaangat na maghanda ng lechon sa Pasko at Bagong Taon. Ito, 10,000. Maging 12 yan. Magiging 12. 7,000. Maging 8,500. Ito, kumakatay ng 6 na ran eh. 31 eh. 600 na babo? Oo. Ano yun? 31 yun. Ngayon kasi yung simpleng araw, 20. 20 baboy? Oh, yan. Oh. 20 lahat yan. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Manila Hotel Tent City, ang venue po kung saan nagpa-file ng Certificate of Candidacy ang mga nais pong tumakbo para sa May 2025 midterm elections. At ngayon nga pong October 8 ang huling araw ng pagpa-file ng candidacy. 18,280 national and local positions ang pupunan sa May 12, 2025 midterm elections. At mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. po ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy. At para bigyan pa po tayo ng karagdagang detalye, kaugnay nga po sa huling araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy ay makakapanayan po natin ang COMELEC Chairman na si Chairman George Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga, Ma'am Maris, at magandang umaga po sa ating lahat. Alright. Sir, una po sa lahat, 127 na po na senatorial aspirants at 137 na party list na aspirants ang nakapag-file o nakapaghain na po ng kanilang Certificate of Candidacy. Naasahan pa po ba natin na sa huling araw, mas marami pa pong hahabol at madaragdagan pa po itong listahang ito? Alam niyo, Ma'am Maris, ang ating po kasing party list ay 160 ang ina-expect natin. So more or less, meron pa tayong 23 na inaasahan na magpa-file ng Certificates of Nomination and Acceptance. Ganon naman sa ating pong senatorial candidates, may mga nagparating na sila din ay magpa-file itong huling araw. So inaasahan natin siguro aabutin ng mga senatorial candidates hanggang 130 to 135 pa
Pero alam nyo, kumpara sa nung nakaraang 2022 elections, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, mas mababa po ito sapagkat noong last election, 176 na senatorial aspirants ang nag-file ng kanilang candidacies. Meron po bang dahilan kung bakit medyo mas bumaba? Aba, alam nyo kasi meron kasi nga yung mga coalition alliances, so siguro dahil nga doon sa mga coalition alliances, yung iba't ibang political parties na meron tayo sa ating bansa, minarapat nila na wag na lang mag-file o mag-field ng iba nilang kandidato, kung hindi sama-sama na lang sila sa isang coalition o sa isang alliance. Mag-focus na lang sa pagsuporta doon sa mga tatakbo, no? Kaysa maglaban-laban sila. Pero anyway, Chairman, kung halimbawa ay umabot na ng 5 p.m. at meron pa pong mga nakapila, sila po ba ay tatanggapin? Ay opo, tatanggapin natin so long as nandito sila sa vicinity mismo ng The Tent ng Manila Hotel at kahit sa ibang parte ng ating bansa. Basta nasa may bandang area na sila ng venue, ay papayagan natin sila na mag-file pa rin ng kanilang certificates of candidacy. Kaya lang marapat na iparehistro nila yung kanilang mga pangalan sapagkat hindi naman pwede na sasabihin nila, kanina pa kami naandyan, nandito na kami lang sa may building o sa may area na to. Dapat iparegister nila yung pangalan nila, iparecord para naman matatawagin sila kung sakasakaling lumampas na ng alas 5 ng hapon. Para alam na pasok sila sa cut-off, no, Chairman? Anyway, Chairman, nabanggit nyo rin po kasi nasasalain po, no, ng COMELEC yung mga nuisance, yung aplikasyon para matanggal yung mga nuisance candidates. Kung sakasakali, paano po ba yung sistema sa pag-categorize ng mga aspirants bilang nuisance? Alam niyo po, motu proprio kasi sa commission yan. Ibig sabihin, kahit walang mag-file ng petition, pwede namin gawin. Pero alam niyo, sa ating po mga kababayan, mas maganda siguro, lalo yung may mga kalaban o yung may mga nagpatakbo kasi ng mga nuisance candidate para guluhin, lituhin ang mga kababayan natin, maganda na kung sila mismo ay magpa-file ng petition dito sa atin. Kasi hindi naman namin kakilala lahat yung 28,000 candidates sa buong Pilipinas. So far kasi 28,000 na nag-file sa buong Pilipinas. So dapat, kung local candidates maganda, may mag-file din sa amin. Yung national, pwede kami mag-determine nun eh. Wala kaming problema doon. Pero yung local, dapat may magpa-file ng petition to declare nuisance candidate yung mga ibang kandidato dyan. Panggulo o kaya lilituhin lang ang mga kababayan natin. Sasapat po ba yung 2 linggo para masala lahat ng mga ito? At saka nais ko rin po malaman na paano naman po yung mga dating may mga nadeklara na nuisance candidates and at the same time yung may perpetual disqualification na to hold public office, hindi po ba automatic na dapat alam na tatanggalin na sila? Well, internally kasi ang amin talaga Senate na deadline ay November 30 para madesisyon na namin yung mga issue ng nuisance at o kaya naman yung issue ng mga may perpetual disqualification to hold public office. Tatandaan din po ng lahat, pagka ang issue ay perpetual disqualification, panghabang buhay na hindi na makakatakbo o magkakaroon ng posisyon sa pamahalaan, yan po ay pwede namin gawin kami lang nang walang magpa-file ng petition sapagkat meron po kami mga listahan na pinadala sa amin ng opisina ng Ombudsman. Hanggat walang restraining order sa mas mataas na hukuman upang pahintuin ang implementasyon ng decision ng Office of the Ombudsman, ipapatupad po namin yan. And so asahan po ng lahat, bago po mag-November 30, meron na kaming update sa lahat. Ilan ang aming dineklara na nuisance, ilan yung binaliwala namin ang kanilang pag-file ng candidacy dahil sila ay perpetually disqualified to hold public office. Pero yung final list po talaga, kailan lalabas? December 13, Ma'am Maris, yung final list natin dahil gusto po ng COMELEC magkaroon ng printing ng balota pagdating po ng huling linggo ng Disyembre. Alright. Ang tanong ng marami, Chairman, tatanggapin pa po ba ng COMELEC yung Certificate of Candidacy na ipa-file kung sakasakali ni Alice Guo ng Bambantarlac dahil nga po may binabanggit yung kanyang abogado na mukhang maghahain daw ito? Ma'am Maris, katulad ng paulit-ulit natin binabanggit, ilang araw na sinasabi natin yung aming pong role, yung duty namin sa pagtanggap ng candidacy ay purely ministerial. Wala po kaming diskresyon na tanggihan ang mga magpa-file ng candidacy kasi hodang kumakanta, boyfriend, girlfriend ni ganito o kasi hodang ako ano man ang tingin ng mga kababayan natin. Tatanggapin namin ang certificates of candidacy. Pero kung malalagay ang pangalan sa balota, malilista siya o siya ba ay magiging kandidato, ibang usapan po yon. And therefore, hindi ko muna sasabihin kung yung binanggit yung personalidad ay makakatakbo. Kasi baka sabihin naman, masyado din naman pinaprem, di pa nga nagpa-file ng candidacy. Pero sinasabi namin, tatanggapin namin yan, pero
Sasalain namin kung dapat ba siyang masama o hindi. Pero may kaso na po siya ng misrepresentation from the previous elections. At ano na po bang update dito sa kasong ito na dinidinig sa COMELEC? Sa linggong ito, baka nga hanggang bukas hindi tatagal ay magkaroon kami ng resolusyon sa bagay na yan. Sapagkat pinagpaliban pa nga namin yan dahil meron lang kami mga niresolve na issue. At the same time, siguro maganda mapag-usapan din doon sa may mga hinaharap na misrepresentation cases. Kung magpapail ba ako, panibago bang misrepresentation yon? Siyempre po, sa bawat pagpa-file nyo, iba't ibang misrepresentation cases yon. Paalala na lang po sa mga habol pa ngayong huling araw ng filing of Certificate of Candidacy. At syempre, sir, yung sinasabi na bawal na talaga ang substitution, no? As compared to the previous elections, may mga substitution pa nagaganap. Doon po muna tayo, Mamaris, sa bawal ang substitution. Pagkatapos po na October 8, maliban na lang kung namatay o na-disqualify yung isang kandidato, bawal na po ang palitan. Hindi na po kami tatanggap ng mga palitan. Tama na po yung mga nangyayari ng mga nakaraan. So meaning to say, yung sinabit nyong listahan, kung kayo ay party list o kung ikaw mismo ay kandidato, maliban na lang kung namatay ka o na-disqualify, ay hindi ka po namin papayagan magkaroon ng palitan. Kung sakaling namatay o na-disqualify, pwede ang palitan, pero same political party at parehas ang family name. Doon po sa mga hahabol ngayong araw na to, of course, nandito pa kami maghapon hanggang alas 5 ng hapon. Sana po bago kayo pumunta sa mga filing sites natin, sa mga venue, sana po may mga mautusan na kayo. Dalhin kaagad ang inyong certificates of candidacy. Ma-review namin, baka kulang, baka meron dapat pang idagdag. And therefore, hindi yung kung kailan po kayo pupunta, tsaka lang dala-dala ang certificates of candidacy, sadya po magtatagal yon. Mahaba ang pila, madami po magpa-file ngayong araw na to. Alright, maraming salamat po. Mahaba pa po ang inyong araw, Chairman. Marami pong salamat sa impormasyon binigay niyo po sa amin at sa inyong panahon, COMELEC Chairman George Garcia. Samantala mga kapuso, automatiko na pong PhilHealth member ang mga solo parents, pati na rin po ang kanilang mga dependents o yung kanilang mga anak. Batay sa inilabas na circular ng PhilHealth, sasagutin ng gobyerno ang premium contribution ng mga solo parent na walang trabaho sa ilalim ng Expanded Social Welfare Act. Ang mga solo parent naman na nagtatrabaho, maghahati ang gobyerno at ang pinapasukan nilang kumpanya sa pagbabayad ng premium. Kailangan lang po na may valid solo parent identification card ang solo parents. Kung wala pa, magpalista na po sa solo parent office ng inyong local government unit. Dati ay mga empleyado lang. Ngayon may mga Pilipino na raw na nagpapatakbo na rin ng illegal na pogo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. May unang balita si Salima Refran. Hinila mga dayuhan ng nadatna ng mga otoridad sa niraid na IGL o Internet Gaming Licensee sa Pasay noong nakaraang linggo. May mga Pilipino na ring empleyado ang niraid na IGL dahil sa mga sumbong sa pagpapatakbo ng scam farm. 62 sa mahigit 200 kinustudiya ng mga otoridad, mga Pilipino. Siguro sir, nagsisisi naman. Kaso lang, gawa nung no choice na rin sa buhay. Mahirap rin kasi mamatay ng gutom sir. Pero mas nakababahala ang mga report na may mga Pinoy na rin nagpapatakbo ng sarili nilang illegal na pogo operations ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Mapitirahan na po yun na nanggaling doon sa mga na-raid na pong mga illegal na mga pasugalan at sa mga online scam hubs natin na tinatawag. Na itong mga Pilipinong ito, matututo, makakaipon ng sapat na pondo, lakas ng loob, network, connection, kakapala at sila ng mukha ang magsisimula. Tinutugis na rin ang mga ito para sa total ban sa mga pogo sa pagtatapos ng taon. Ang nakakatakot yung indigenous scam farm na nagpapatakbo ay mga Pilipino. Ito na nga nakikita natin. May mga mangilan-ngilan ng sumusubok. Ang tanong, bakit? Napakalaki ho ng pera. Ibang usapan na yun. If we see that they're the ones who are perpetrating the scams, we'll charge anybody who's responsible for it. We will not spare anybody. It's really the money motive. Malaki siguro yung pera dyan. May binuunang task force pogo closure ang pamahalaan sa pangunguna ng Department of Justice at PAOK. Layo nitong ayusin ang proseso ng paglisa ng mga pogo sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, 10,000 na sa tinatayang 100,000 foreign pogo workers ang nag-apply ng pag-downgrade ng kanilang mga 9G visa o pre-arranged employment visa.
May hanggang October 15 o hanggang sa susunod na linggo na lang ang mga foreign POGO worker para i-downgrade yung kanilang mga work visa. Pagdating kasi ng October 16 ay otomatiko ng kanselado ang mga ito. After October 15, dyan na po mag-i-issue ang Bureau ng cancellation order for all those who are left who have not yet filed for the downgrading of their visas. Yan po ay may order to leave na, meaning they will be required to leave within a 59-day period. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Inaasahang dadalo muli sa pagdinig ng Senado ngayong araw kaugnay sa mga illegal na pogo si dismiss Mayor Alice Guo o Guo Waping. Kasalukuyan nakakulong sa Pasig City Jail si Guo dahil sa kaso niyang qualified human trafficking na may kaugnayan sa niray na Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Noong uling pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, tinukoy ni Guo sa executive session ang mga personalidad sa likod ng iligal na operasyon ng Pogo. Kinumpirma raw nito ang dati ng teorya ng komite ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros. Itado rin ngayong araw ang 5 nakalistang co-incorporator ni Guo sa Banban Pogo Hub na sumuko sa National Bureau of Investigation. Umaasa si Ontiveros na makakatulong silang linawin kung sino ang nasa likod ng krimen sa nasabing Pogo Hub. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Manila Hotel Tent City para sa huling araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy para sa mga hahabol nga sa kakandidato para sa 2025 midterm elections. At sa bisperas po ng deadline ng filing ng Certificate of Candidacy, nasa 127 na po ang senatorial aspirants na naghain ng kanilang kandidatura, habang 137 naman po ang mga party list groups na naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Narito po ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Bisperas ng deadline ang maituturing na pinakaabalang araw ng COC filing. Marami pa ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Isa si DILG Secretary Benher Abalos. Deemed resigned o maituturing na siyang nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DILG alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang kapatid niyan si Cavite Governor John Vic Remulla ang hahalili kay Abalos bilang DILG Secretary. Hinihintay pa ang kumpirmasyon ng palasyo kaugnay niyan. Nag-file din ng COC si re-electionist Senator Bong Revilla sa ilalim ng lakas CMD. Ilang nais magbalik Senado rin ang naghain ng kandidatura, sina dating Senador Bam Aquino, Gregorio Onasan at Manny Pacquiao. Nag-file din ng COC sina dating Governor at ngayon Narvacan Mayor Chavit Singson, retired Philippine Marines Officer Ariel Quirubin, former Defense Secretary Norberto Gonzales, dating Congresswoman Princess Lady Ann Saidula, dating DILG Undersecretary Attorney J.V. Hinlo, mangingisda at Ramon Magsaysay Awardee Roberto Balyon, Dr. Richard Mata, isang health advocate, Nelson Ancahas na may anak na may seryoso at pambihirang sakit, Maria Feera, Pedro Ordiales at James Reyes. Nagsumiti rin ng kanilang COC ang mga isasabak sa pagkasenador ng Partido Maharlika na sina Diego Palomares, Arnel Escobar, Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, Freddy Maiquez, Salipada Amir Husin, Leo Cadion, Ferdinand Bongbong Tuzara, Jacinto Bonayag, Luther Meniano, Getter Malinaw at Joel Apolinario, Bruce Hernando ng Partido Federal ng Maharlika, Independent Senatorial Aspirant na si Angelo de Alban, Independent Senatorial Aspirant Epifanio Perez, Transport Leader Marval Buena, dating NTF-ALCAC Executive Director Allen Capuyan at Independent Senatorial Aspirant Artemio Maquiso. Ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ng mga kinatawan nila naghain ng COC, sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at si Attorney Raul Lambino ng PDP Laban. Kabilang din sa mga nag-file sina Fernando Diaz, David De Angelo, Orlando de Guzman, Edgardo Duque, Jeffrey Andrino, Neling Paliza, at Eduardo Bautista. Naghain din ng COC pero hindi na humarap sa media sina Alice Humalon, Eulogio Partosa, Jose Abelardo Tam, Oscar Onghoko at Agapito Casipong.
50 naman ang nadagdag sa mga party list na nagsumite ng kanila Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Ang mga party list ang bubuo sa 20% ng kabuang miyembro ng Kamara. Mabibigyan ng tig-isang posisyon sa Kamara ang mga party list na makakakuha ng di bababa sa 2% ng kabuang boto. Sa tanggapan naman ng COMELEC Davao, naghain ng COC sa pagkaalkalde ng lungsod si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay na naghain ang kanyang anak at tatakbong Vice Mayor ng lungsod na si Davao City Mayor Baste Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nauna nang naghain ng COC si Congressman Paulo Duterte para sa kanyang ikatlong termino bilang Davao City 1st District Representative. Nag-anunsyo ng planong pagtakbo si dating Pangulong Duterte, sabay sabing hindi na niya kayang mangampanya para sa national position. I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Magkukulaps lang ako niyan eh. Habang ipinapaliwanag naman ng dating Pangulo kung bakit magva-Vice Mayor si Baste, nabanggit niya ang kanya raw sakit na cancer. Makakatapat ni Duterte sa mayoral race si Bishop Rodolfo Rod Cubos, founder ng Christ the Healer International Movement. Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. Taong bayan ang nagsasalita. Wala akong against sa kay Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema matanda na, mahina na. Katandem niya bilang vice-alkalde ang dating empleyado ng City Government of Davao na si Rodora Barcena. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. May bagong sagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa imbitasyon ng House Quad Committee sa pagdinig tungkol sa extrajudicial killings noong kanyang administrasyon. If they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Sabi naman ni Chairman ng House Committee on Human Rights at Quadcom Co-Chairman Benny Abante, paghahandaan ng mabuti ng Quadcom ang pagtatanong sa dating Pangulo. Bago yan, ilang beses tumanggi ang dating Pangulo sa mga imbitasyon ng Quadcom at nooy mga solong pagdinig ng House Committee on Human Rights. Gusto ng Kamara na linawin ng dating Pangulong Duterte kung sino ang mga nasa likod ng mga pagpatay noong war on drugs. Pagit 7 milyong pisong halaga ng pondo para sa health emergency allowance ng health workers ang nawawala sa vault ng Treasurer's Office sa Sagay, Negros Occidental. Live mula sa Bacolod City, may unang balita si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen? Igan, sa presensya ng Commission on Audit, binuksan ang kontrobersyal na vault ng Treasurer's Office sa Sagay City at nadiskubring wala itong lamang pera. Sa pamamagitan ng code combination, hawak ng Sagay City Treasurer's Office, nabuksan na ang vault kung saan umano nakalagay ang 7.3 million pesos na pondo para sa health emergency allowance ng health workers na matatanda ang hindi na ibigay nitong August na payout. Ang combination was with the admin officer. It was also the treasurer nga nag-open sa combination with the holding ang combination itself. Nang binuksan, walang lamang pera ang vault. Pag open kahapon, wala sa sing unod. It was Mayor, our legal, si Attorney Brent, Attorney Eman of COA, and personnel. Ako araman. Tinanong ang treasurer na si Jovi Pinunggan kung nasaan ang perang nawawala, pero hindi siya sumagot. Bago pa man binuksan ang vault, pinadalhan na si Pinunggan ng Commission on Audit ng demand letter kung saan kailangan niyang isumite ang liquidation ng 22 million pesos na kabuuang health emergency allowance sa loob ng 30 araw. Amo na ang balya, wala. Kung ma-produce siya to, ang ma-liquidate niya. So, we'll give that information also to BLGF. Kung mag-file na kami sa amon nga charge dito sa BLGF. Ilang beses sinubukan ng news team na makuha ng pahayag ang treasurer sa pamamagitan ng Sagay City Information Office. Ngunit ayon sa kanila, hindi pa raw siya magbibigay ng pahayag.
Nakatakdang sampa ng kaso administratibo ng Sagay City LGU ang treasurer. Mahaharap din ito sa kaso kriminal na isasampa naman ng Commission on Audit. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Mga kapuso, makasaysayan ang pagkapanalo ni Pinay athlete Tatiana Mangin sa World Taekwondo Junior Championship sa South Korea. Nanalo si Mangin ng gintong medalya sa Females 49 kg division. Tinalo niya sa finals ang pambato ng Korea. Si Mangin ang unang Pinay na nanalo sa naturang kompetisyon. Ang kanyang pagkapanalo ang unang podium finish ng Pilipinas sa naturang kompetisyon sa loob ng 28 years. Huling nagka-podium finish ang Pilipinas noong 1996 sa Barcelona, Spain sa pagkapanalo ni Alex Borromeo. Kahit paulit-ulit ng paalala ng mga otoridad na piling mga sasakyan lang ang pinapayagan dumaan sa EDSA busway, marami pa ring pasaway na motorista ang nauuling dumadaan doon. Live mula sa Quezon City, si James Agustin. James. Gang, good morning. Kabilang doon sa mga natikitan sa operasyon ng SAIC dito sa EDSA Santolan ngayong umaga, yung ilang motorsiklo, isang provincial bus at isang van na dumaan sa EDSA busway kahit hindi sila otorisado. Meron pa nga isang motorcycle rider na tinakasan ng mga otoridad. Wala pang 2 minuto nakakapwesto ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation na SAIC. Buwan naman nung nahuli ang isang motorcycle rider na dumaan sa busway sa EDSA Santolan. Galing sa Valenzuela ang rider at papasok sa trabaho sa Makati. Naipit lang ako, hindi ko akalain. Di alam ko naman ang rules. Pasensya na talaga. Sunod na hinarang ang isang ambulansya. Dahil napatunayang may sakay naman itong 2 pasyente, pinayagan itong dumaan sa busway. 3 pang motorcycle riders ang sunod-sunod na hinuli. Ang isa pahirapan ng pagkapatabi. Ilang beses pang sinubukang umabante. Didiretso sana ako sa gilid. Kaso lang, nung gumanon yung pickup, umiiwas ako. Iwasan ko yung pickup kasi kung hindi ko iwasan yun, iipitin ako. Mayroon ding rider na tinakasan ng mga otoridad. Ang isa pang rider kitang-kita na bumabagtas sa busway. Biglang humalo sa ibang motorista pero hindi pa rin siya nakalusot. Madali lang talaga. Papasok ko kayong trabaho? Oo, sir. Wala namang kawala ang isang provincial bus na napadaan sa busway. Bawal sa busway ang mga provincial bus dahil hindi ito bahagi ng EDSA carousel. Sir, nagipit lang po ako dun sa pick-up. Kala ko po may traffic. Binusinahan ako ng binusinahan. Kaya po ako yung nagit-git pa tabi. Pero alam niyong bawal? Alam ko po yun. Matagal na. Tinikitan din ng driver ng isang van. Hindi na humarap sa kamera ang driver na aminado napadaan sa busway. Samantala, Igan, nagpapatuloy itong operasyon ng SAIC dito sa EDSA Santolan. Yung nakikita nyo na yan na isang motorcycle rider. Yan yung pinakahuli ngayon na natikitan. Umabot na po sa 19 na mga motorista yung nahuli ng SAIC ngayong umaga. Pinakamarami mga motorcycle riders na aabot sa 17. Yung isa naman ay provincial bus at isang van. Yan ang unang balita. Mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ilang sandali na lamang po mula ngayon, eksakto alas 8 ngayong umaga ay magbubukas na nga po itong Manila Hotel 10th City para sa mga habol pa po ngayon deadline o yung huling araw ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Sa ngayon, itong nakikita natin na umuokupa sa mga tables and chairs dito sa lugar na kinaroroonan natin ay yung mga taga-media pa lamang at mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. po ang bukas itong huling araw ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Pero sabi po ni COMELEC Chairman George Garcia, tatanggapin nila kahit beyond 5. Basta nakapila bago mag alas 5 at kailangan magpa-register para matawag po yung kanilang mga pangalan. No? At dahil huling araw na nga po ngayong araw na ito, ay marami pa yung inaasahang habol. Inaasahan nila baka abutin daw sila ng gabi dahil nasa 23 party lists pa po yung inaasahan na habol na mag-file ngayong araw at nasa humigit kumulang 15 naman yung inaasahang senatorial aspirants na mag-file
magpapa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. At matapos yung filing ngayong araw, bawal na po ang substitution. Samantala, mula rito sa loob ng Tent City ay alamin naman po natin ang sitwasyon sa labas ng venue. Ngayon nga pong huling araw ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy sa live na balita o unang balita ni Bam Alegre. Good morning, Bam! Maris, good morning. Nandito tayo sa labas ng Manila Hotel at wala pa tayo nakikita ng mga aspirant na magsusumite ng kanilang mga dokumento dito sa COMELEC. Yung mga dokumento na yan na ating inaabangan ay yung Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination at yung Certificate of Acceptance of Nomination ngayong huling araw ng filing para sa eleksyon 2025. Nakabantay rito ang mga kawani ng MMDA para bantayan yung mga illegal parking, pati na rin ang pulisya para sa perimeter security. Kahapon na nagkaroon ng 49 na mga kandidato sa pagkasenador ang nag-file ng kanilang COC at 50 naman para sa party list groups. Sumatotal, meron ng 127 na aspirants sa pagkasenador at 137 na party list groups ang nag-file ng kanilang CON-CAN. So makikita ninyo ngayon, Marie, sa ating likuran, no? Medyo banayad pa yung people traffic, wala pang gathering or anything para samahan ng isang kandidato mag-file ng kanilang COC. Pero maaga pa naman, so sa mga susunod na mga oras ay tiyak na darating na itong mga hahabol ngayong huling araw. Ito ang live na update mula rin sa Maynila. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.